Kai Sotto ipapamalas ang kanyang mga natutunan sa kanyang training matapos kasi ang huling naging laban ng Yokohama ay napakagandang performance ang naipakita ng ating pambato na si Kai Sotto. Toyama Grouses kontra sa koponan ng Yokohama. Game day nila ngayon mga kaibigan. Inaabangan natin at binabantayan natin ang muling tandem nga po ni Yuki Kawamura at ni Kai Sotto. Yokai nga pong sigawan ng mga fans. Hindi rin pwedeng baliwalayan itong Toyama Grouses dahil nandito rin etong si AJ Edo, and hopefully makapaglaro na nga po siya matapos ang kanyang injury. Doon nasa pang 24 standings po etong Toyama Grouses, samantalang Yokohama naman ay nasa pang 6. Aasahan din ang malakas na depensa ngayon ng Yokohama. Mas binalakas sila kung ikukumpara sa last 2 games na naipanalo nila kontra sa koponan ng Kawasaki, and so far nakikita natin yung improvement sa pangangatawan ni Kai Sotto ngayon. Talagang very obvious na nadagdagan nito ng ilang pounds of muscle dahil nga sa kanyang ginagawang ehersisyo. Yung conditioning coach niya ay talagang sobrang inaalagaan siya ngayon. Kung titignan nyo ding mabuti, mas nahahasa si Kai Sotto kapag ka nandyan po itong si Yuki Kawamura. Mas mahihirapan ngayon ng Toyama Grouses. Once po kasi na maipasok na sa loob ang ating pambato na si Kai Sotto ay parang may poste na ang Yokohama. Nakita nyo naman ang estratehiya at sistema ni Coach Aoki Taketo. Binababad po sa first quarter ang ating pambato na si Kai Sotto. Under 3 or 2 minutes inilalabas po ito. Pagdating ng second quarter ng game, under 3 and 2 minutes din po siya saka ipinapasok. Nakikita natin yung pagpapahalaga ngayon ng Yokohama sa laruan ng ating pambato na si Kai Sotto. And then pagdating ng second half, third and fourth quarter ng game, dito mas nabibigyan ng mahabang playing time ang ating pambato na si Kai Sotto. Inaasahan din na magre-range from 25 to 30 minutes of playing time ang kanyang may gagawa ngayon sa laban nila kontra sa Toyama Grouses. At dahil nga po 18 games na lang ang meron sila ngayon, kailangan na manalo po ng 13 games ng Yokohama para makapasok at sureball po nasa top 2 na spot ng playoffs ngayong season. Pero nakita naman natin so far walang imposible at kayang-kaya naman talaga masungkit o makapasok sa playoffs etong Yokohama basta maging consistent lamang ang play ng ating pambato. Mga kaibigan, tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. Alas 2 po ng hapon, laban ng Toyama Grouses kontra sa koponan ng Yokohama Big Corsair. Huwag kalimutan mag-like and subscribe para ma-update ko kayo mamaya sa mga highlights sa ating pambato na si Kai Sotto. Maraming salamat po.